Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa kahalagahan ng pagsusulat at ang akademikong pagsulat. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisahan na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa kahalagahan ng pagsusulat at ang akademikong pagsulat. Ito ay paksa sa asignaturang Filipino sa Piling Larang. Bago tayo magsimula, mayroon akong isang katanungan. Ano ba ang pagsulat? Maaari niyong ilagay ang inyong kasagutan sa comment section. Malaking tulong ang pagsusulat lalong-lalo na sa mga taong nakasusulat, nakababasa at maging sa pagdokumento ng mga mahalagang pangyayari. Malaking tulong ang pagsusulat sa mga taong nakasusulat. Halimbawa narito ay si Dr. Jose Rizal. Dahil sa pagsusulat ni Dr. Jose Rizal, naihayag niya ang mga nangyari noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Dahil sa kanyang Noli Me Tangere et El Filibusterismo, kahit na hindi naman natin naabutan yung pananakop ng mga Espanyol, ay hanggang sa ngayon alam natin kung ano yung nangyari. Alam natin kung ano yung naganap nung panahon na yon. Ikalawa, malaking tulong ang pagsusulat sa mga nakababasa. Halimbawa naman dito ay si Andres Bonifacio. Sa inyong palagay, sino ba ang nauna? Si Dr. Jose Rizal o si Andres Bonifacio? Maaari niyong ikomento sa comment section ang inyong mga kasagutan. Kung ang sagot nyo ay si Dr. Jose Rizal, mahusay. Tama ang iyong kasagutan. Ipinanganak si Dr. Jose Rizal noong 1861, samantalang si Andres Bonifacio ay pinanganak naman noong 1863. Ibig sabihin, mas nauna si Dr. Jose Rizal bago si Andres Bonifacio. Balikan natin, sinasabi na ang pagsusulat daw ay malaking tulong sa mga taong nakababasa at ang sinabi kong halimbawa dito ay si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio, isa sa mga hinahangaan niya at sinusuportahan niya ay si Dr. Jose Rizal. Malaking tulong na nakababasa siya ng mga sinulat ni Dr. Jose Rizal kasi dahil dito nagkaroon din siya ng lakas ng loob na gumawa ng isang grupo na lalaban din sa mga Kastila at ito ay yung tinatawag na Katipunan. Dahil sa kanyang kasanayan sa pagbabasa, binasa niya ng ilang ulit ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Dahil dito, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipaglaban din ng Pilipinas. Balikan natin yung una, mahalaga yung pagsulat kasi kung hindi isinulat ni Dr. Jose Rizal yun, malalaman ba ng mga Pilipino na iba na yung ginagawa ng mga Kastila? Syempre hindi. Ikalawa, kung hindi nabasa ni Andres Bonifacio yung mga isinulat na akda ni Jose Rizal, mabubuhayan ba siya ng loob na dapat na rin niyang ipaglaban ng Pilipinas? Syempre hindi. Dito lang pinakikita na napakahalaga ng pagsusulat. Ikatlo, sinasabi din na mahalaga ang pagsusulat lalo na sa pagdokumento ng mga mahalagang pangyayari. Halimbawa na lamang yung COVID-19 na nangyari noong 2020. Dahil mayroong mga naisulat na balita, nakapost sa internet o kaya naman nakapost sa social media, pwedeng balikan ng mga taong nasa 2040 kung ano yung nangyari sa 2020. Ibig sabihin kahit na hindi naman ipinanganak sila nung panahon ng pandemic, dahil sa mga nakapost sa Facebook, nakapost sa internet, malalaman pa rin nila kung kailan nagsimula, kanino nagsimula at saan nagsimula.
Ganun kahalaga yung pagsusulat bilang pagdokumento ng mahahalagang pangyayari. Ayon kay Mabel 2012, ang pagsusulat ay isang pagpapahayag ng kaalamang kailanman ay hindi maglalaho sa isipan ng mga bumasa at babasa sapagkat ito ay maaring pasalin-salin sa bawat panahon. Ang isang kagandahan kapag naisulat ng isang bagay, hindi na ito mawawala. Halimbawa na lamang yung kasabihang itaga mo sa bato. Kapag naitaga na yan sa bato, hindi na mawawala or hindi na makalilimutan. Maaring mawala ang alaala ng sumulat ngunit ang kaalamang kanyang ibinahagi ay mananatiling kaalaman. Isang halimbawa dito yung mga author na kapag may naisip silang idea, isinusulat agad nila. Kasi kapag hindi pa nila isinulat, makalilimutan na nila yon. Halimbawa na lamang ang No Limit Tangere na nailimbag noong Marso 1887 at El Filibusterismo noong Setyembre 1891. Kung hindi ito naisulat, sigurado wala tayong mababalikan na nangyari noong panahon ng Kastila. Malaking tulong na naisulat ito kasi kahit ako na hindi pa naman ako buhay noong mga taong ito, alam ko kung ano yung nangyari sa kasaysayan. Ganon kahalaga yung pagsusulat para hindi natin makalimutan yung mga nangyari at alaala. Para sa'yo, ano ang layunin ng pagsulat? Ayon kay Mabel 2012, ang layunin sa pagsasagawa ng pagsulat ay maaaring mahati sa dalawang bahagi. Ulit, ang layunin sa pagsasagawa ng pagsulat ay maaaring mahati sa dalawang bahagi. Ang unang layunin ay personal. Ang layunin ng pagsulat ay nakabatay sa pansariling pananaw, karanasan, naiisip o nadarama ng manunulat. Kung ano lang din yung kahulugan ng salitang personal, pansariling pananaw, karanasan, naiisip o nadarama ng sumusulat. Ang unang halimbawa ng personal ay tala-arawan o diary. Pagtatala ng sariling karanasan, saloobin at pang-araw-araw na gawain. Para mas madali ninyong maunawaan, narito ang ilang halimbawa ng diary. Ang ikalawang halimbawa naman ng personal ay tinatawag na sanaysay na personal. Ito ay paglalahad ng opinyon, karanasan o refleksyon ng manunulat tungkol sa isang paksa. Para mas madali ninyong maunawaan, narito ang isang halimbawa. Ang ikatlong halimbawa ay liham. Ito ay pagsulat ng mensahe para sa isang tiyak na tao na naglalaman ng damdamin o saloobin. Para mas madali ninyong maunawaan, narito ang ilang halimbawa. Kung kanina ang unang layunin ay personal, ngayon naman ay panlipunan o pansosyal. Ang layunin ng pagsulat ay ang makipag-ugnayan sa ibang tao o sa lipunan na ginagalawan. Ang halimbawa nito ay ang pagsulat ng balita, korespondensya, pananaliksik, thesis at iba pa. Ang unang halimbawa ng panlipunan o pansosyal ay pagsulat ng balita, magbigay ng impormasyon o ulat tungkol sa mga kaganapan na mahalaga sa publiko. Para mas madali ninyong maunawaan, narito ang isang halimbawa ng balita.
Para naman sa ikalawang halimbawa ng panlipunan o pansosyal, narito ang korespondensya. Ito ay may layuning makipag-ugnayan sa ibang tao o organisasyon upang magbigay ng impormasyon, humiling ng pabor o kaya naman ay magbigay ng mga paalala o mensahe. Narito ang halimbawa ng korespondensya na may layuning magbigay ng impormasyon. Narito naman ang korespondensya na may layuning humiling ng pabor. Narito naman ang halimbawa ng korespondensya na may layuning magbigay ng mga paalala o mensahe. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.